Nanindigan si House Ethics Committee Chair J.C. Abalos na kahit nagbitiw na sa pwesto ay hindi pa rin ligtas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanyang mga pananagutan. Samantala, formal na humiling ang pamahalaan ng Blue Notice laban kay Ko. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Kahit pa nagbitiw na sa pwesto si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, nanindigan si House Ethics Committee Chair J.C. Abalos na hindi pa rin siya lusot sa kanyang mga pananagutan. Nasasangkot ngayon si Co sa mga issue ukol sa questionabling budget insertions at umano'y maanumalyang flood control projects kaya't pinauuwi na siya ng Kamara. Pero imbes na magbalik bansa, formal nang naghain ng irrevocable resignation si Ko bilang kongresista dahil sa banta sa kanyang buhay at umano'y kawalan ng due process para sa kanya. Kasabay nito, muli naman niyang itinanggi ang iba't ibang akusasyong ibinabato laban sa kanya. Yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area for recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na nag-resign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability. Una nang kinumpirma ni House Speaker Faustino Boji D. III na tinanggap na niya ang pagbibitiw ni Ko. Wala raw silang impormasyon kung nasaan ngayon ang dating kongresista, pero iginit din niyang dapat harapin ni Ko ang mga paratang laban sa kanya. Kami lahat ay nabigla sapagkat ang usapan nga, kausap natin yung chair ng ethics na by tomorrow ay address na ng kanyang committee. At ang next step namin ay sana i-suspend namin si Congressman Zaldico. At kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expelled. Pero nagain nga ng kanyang resignation. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakausap na nila ang Department of Justice at sinabi nilang nakapag-request na rin sila ng Blue Notice ukol kay Ko. Sa ngayon, hinihintay na lang ang tugon ng Interpol hinggil dito. Ang Blue Notice po kasi ay hindi naman po ito karapatan para arestuhin. Ito po ay pagmamonitor lang kung saan po siya nagpupunta. So ganoon po at ibibigay po at i-update po ang bansa po natin kung nasaan po at ano po yung lokasyon ng nasabing tao na subject ng Blue Notice. Sa panig naman ng PNP, kumpirmado na rin nirecall na ng Police Security and Protection Group ang 5 pulis na nakatalaga bilang protective security ni Ko. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.